Una po sa lahat, ako ibabati muna ng Happy New Year. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year din po. Tanong ko lamang, ano bang ngayon gusto mong makamit? Dahil simula na ngayon ang 2025. Ang gusto ko pong makamit is maganda pong katawan and maganda pong buhay ngayong 2025. I see. Pero sa tingin mo kaya, kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Ano mo kayo magtiwala sa isang tao? May trust issue po ako lalo na po sa online. Gawa po ng ilang beses na rin po ako na-scam and yun lang po. I see. Pero paano mo malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan? Naka-online man yan or sa totoong buhay? Paano mo nakikita yan? Nararamdaman po siya based po sa sarili ko. Marami na rin po akong mga naging kaibigan na ganun po sa akin. So, ganun talaga. Opo. I see. Eto, tanong ko naman, mahilig ba kayo manood ng mga balita o magbasa? Opo, lalo na po tungkol po siya sa history. Sa mga kasaysayan. Opo. Oh, interesting. Eto kasi, pamilyar ka ba sa Generation Beta? Konti lang po. Ano? Konti lang po. Konti lang. Di ganito lang yan. Paliwanag ko lang na mabilis. Ngayong panahon po ngayon, itong 2025, ay simula na pala ng bagong henerasyon. Ito na po yung tinatawag na Generation Beta. Po. Ibig sabihin, pag pinanganak na po ang mga tao sa taon na to hanggang 2039, ang mararanasan na po ngayon sa panahon ngayon ay una, may internet, may computer, may laptop, may high-speed internet, at meron na po tayong AI. Familiar ba kayo sa AI? Opo. Gumagamit ba kayo nun? Yung konti lang po, like pagsa-summarize po ng mahahabang. Mga ganon, gagawin mo minsan. Eh ngayon, itong mga to, pag pinangarap na sila, may AI na sa tabi na nila. Hindi kagaya dati, for sure, you would agree, wala po yung mga ganyan sa atin yan. Talagang may internet nga, pero mano-mano pa tayo mag-research yan. Eh sila, meron ka ng AI. Ngayon, tanong ko lamang sa inyo, ano bang gusto nyo bang ngayon o dati? Para po sa akin yun dati po. Bakit kaya? Napakasimple lang po at wala po masyadong gulo. Tahimik lang po talaga. Pero sa tingin mo, kailan pa natin dagdagan pa ito ng technology o sa tingin mo, sapat na talaga ito? At siguro po madadagdagan po ito kasi hindi po natin napipigilan ang evolution ng mga teknolohiya. I see. Ngayon, kung kayo mabibigyan ng pagkakataong mabigyan mo ng payo or advice itong mga taong makapanganak sa panibagong henerasyon, ano mong gusto mong ipayo sa kanila? Ang may papayo ko lang po sa kanila is enjoyin po nila yung pagiging bata nila dahil po ang pagiging matanda po or like tumatanda ka po ay hindi po siya madali at kapag pressure po siya, napakahirap din po. Sa tingin mo, kayo ba yung natatakot o bigyan na lang kayo mag-isa sa buhay? Yung talagang bigyan na lang kayo mag-isa na lang? Hindi po. Bakit? Ilang beses na rin po akong naging mag-isa. Obviously like pag mauwi ako mag-isa or makain po, ganun po. So okay lang sa'yo, sanay ka na Okay talaga? lang po, sanay po. Okay, sige ganito. May iba mga kayo na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Di ko lang po alam pero pwede po. Pwede. Okay, kung ilalagay pa rin sarili from 1 to 10 sa pagiging mabuting tao, 1, sobrang yung masama daw, or 10, sobrang yung mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? 8 lang po. 8. Para sa inyo, ano ba sabihin ng mabuti? Ang mabuti po is like, di ko po siya ma-explain. Like, mabait lang po siya. Like, matulungin po, makusa po, and yung parang ganun po ako. Okay, tanong naman, may ba yung basa ng dictionary? Opo, pero may ano po ako ng dictionary. Like, mga kasaysayan po talaga. Sa mga kasaysayan. Pero yung mga vocabulary ng mga dictionary, nagbabasa ka ba na? Konti lang po, lalo na po pag word po or nakaka-excite po yung ano. I see. Pero pag hindi mo alam isang salita, nag-search ka kay Google? Opo. Dalas, no? Bigyan kayo ng konting trivia. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti isang tao, ito po ay may kinalaman pala sa ugali. Dapat pala wala siyang ginagawang masama, wala siya daw ginagawang krimen, at wala siyang sasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po itong mabibisang tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yan nga po problema, not po tayo guilty kasi yung po matututunan sa bata ang magsinungaling. Opo. Pero kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, bariya, may napul sa kalsada, hindi na binalik, or nangopya ka o nagpakopya ka sa isang kaklase, o iba pa. Kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit niyan? Opo. Imagine mo, kunwari, nandiyan yung police station sa hindi kalihan dito, sa totoong buhay, ubos tayong lahat. Wala talagang mga ganitong design sa parke. Kasi tayo sa kulungan talaga, sa totoong buhay.
Yun nga lang, kaya lang daw tayo nakapagnakaw ay dahil natutukso talaga tayo kahit sa maliit na bagay. Kaya totoo, paano talaga tayo mapagkakatiwalaan kung sa maliit na bagay, pinatutukso tayo. Kaya totoo, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas ng magalit sa isang tao? Opo. Nawawala ba stress nyo pag yung nagagalit o lalong tumitindi po? Depende po. Depende. Pero syempre, imagine mo, kunwari, niloloko ka o sinasaktan ng isang tao. Siyempre, alam mo, ikaw yung nakangiti ka pa o nakabungis-ngis, pero deep inside, parang gusto mo nang manuntok. O, di ba? Parang pag, alam na natin, tayo mga lalaki, pag medyo kumukulo ng dugo natin, hindi natin magkikisan, baka mangyari. Ito, sinasabi lamang, hindi mo kailangan manapak o pumatay ng tao. Kailangan mo lang palang magalit lamang sa isang tao. O, hindi ka nakapatay, pero nakasira ka naman ng puso ng isang tao sa masasayat na salita. Yun nga lang, totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Opo. Pero ito po, nagagamit niyo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas na pa-OM, insert God's name randomly, either English or Tagalog yan. Biglaan na lamang. Opo. Tanong ko lamang, mahal niyo ba nanay niyo? Opo. Sobra. Halimbawa, same scenario. Kunwari, nandito ka ulit sa lugar na to, nagpapahangin ka, bigla ka kunwari napuwing. Instead ng pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo na wala namang kinalaman sa pagpapahangin mo mag-isa dito. OM insert mother's name. Okay lang ba yun? Expression lang? Depende po. Depende. Ako, alam mo, sasabihin ng marami, hindi nila kayang gawin niya kasi parang nakakapasos kaya yun. Nagpapahangin ka lamang pero parang sinisira mo nanay mo na wala naman siyang kinalaman. Pag iniisip po siguro yung magulang tapos bigla pong... Oo, pero yung iba sasabihin nila, hindi na kayang gawin yan kasi pumabastos yun. Siyempre, mahal nyo ang mga loved ones po natin, kaya hindi rin nagagawa. Pero sana, gayon din po sa Panginoon na kahit kung na rin nahulog lang yung gamit mo, hindi mo sisisi sa Panginoon yan. Kasalanan na natin yun. Kung na rin nahulog yung cellphone mo, uhulog talaga yan, wala tayong magagawa. Pero ang problema, nasasanay ang bukang bibig na maraming tao, lalo sa estudyante, OM, alam niyo na, parang naging normal, pero pambabastos talaga yun. Ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos, and unfortunately, lahat talaga tayo yan ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko inusgahan, hindi ko sinisiraan. Yung tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa tinatawag na judgment sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent po yung tao? This po sa akin, parang guilty po ako. Guilty? Saan kaya kayo pupunta kung sakali, pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang. Hindi ko po alam yun, si God na po may alam na. Pero para po sa akin is baba po ata. Sa impyerno? Opo. Tanong ko lamang, kayo ba nag-aalala kung maaaring doon tayo pupunta? Hindi ko po alam kasi po, binabago ko na rin po sarili ko. Okay, ganito lang. Bigat na mabis halimbawa. Kunwari, halimbawa may isang kriminal. Not necessarily ikaw yung tinutukoy ko. Kunwari lang naman. Nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis. At dito po sasabihin niya sa judge, Judge, guilty po ako. Pero hindi po judge sigurado sa kulungan kasi nagbabago na ako. Pero sasabihin ng judge, oo nga, magbabago ka kasi nahuli ka na. Pero still, kailangan niyang pagbayaran. Kailangan talaga siyang ikulong para mabayaran. Tama po ba? Tama po. Kasi may hustisya eh. Siyempre, pag kunwari, may nangyaring ganitong krimen, may justice talaga. Kasi kung hindi yung patas talaga. Ngayon, ito po problema. Sa Bible po kasi ang salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karir ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagong apoy o impyerno. Simple lamang tanong ko lamang. Kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo po ay sa hell mapupunta o impyerno, pero hindi lang po kayo. Lahat po talaga tayo kasi may nagawa tayo tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala sa sinasabi ng Biblia? Opo. Ano man po mangyari, dapat tayo mag-alala kasi buhay po pinag-usapan natin. O maaaring nananahimik lang po kayo dito at baka ginulat ko lang kayo sa pag-i-interview. Pero wala na siguro masama kung magbigay ako mabuti intensyon kasi para sa inyo naman po yan. Ang tanong ko lamang, kayo ba ay natatakot sa kamatayan? Hindi po. Bakit? Si God na pong may gusto nun eh. Yun na po ata ang time ko. Oo, sana masamayin yung tanong. Pag kunwari mamaya, bigla may mangyari sa'yo, huwag naman sana, nakahanda ka na kagad. Pero ang totoo kasi, ang kamatayan o death
ay hindi mo talaga mapaghahandaan, pwede talagang dumating yan. Opo. Kasi hindi ko kayo tinatakot, pero halimbawa, kung kayo nga ay familiar sa panood ng balita, familiar ka ba siguro sa balita nung recent lang ito at kahapon lang ata, na yung isang atleta at isang sundalo din siya, multi-awarded na athlete, siya ay nagre-represent ng Philippine National Team, somehow, siya po ay pinatay habang siya natutulog. Sinaksak na lang siya sa kanyang bahay na hindi kilalang suspect. Nakakalungkot lamang, huwag naman sana bigang pag-uwi natin, ma-aksidente kayo, o huwag naman sana di ko tinatakot, ha? Kung pa natutulog kayo, sinaksak na yun, sinaksak. Hindi natin alam. Kasi minsan, ang oras pati lugar, di mo nakakampiyan. Pwede talagang dumating. Nakakalungkot nga lamang, kahit anong pag-iingat natin, darating talaga ang ating kamatayan talaga. Nasa tabi-tabi lamang yan. Kasi ang Panginoon po naglikha ng buhay, siya rin po kukuha ng buhay din natin kung naaayon ito sa kanyang planado talaga lahat-lahat. Ngayon, bagamat nakapag-alala talaga kasi yan ang nangyayari at talaga sa hell tayo pupunta kasi wala talaga mabuti kahit isa, pero meron naman pong solusyon. Dito po papasok kapag narinig natin ang salita na to. Narinig mo salitang mercy? M-E-R-C-Y? Opo. Ano po sa Tagalog nun? Para po sa akin is patawad or bigyan. Parang gano'n na po. Hindi. Nagsisimula sa letter A. Hindi ko po ma-explain. Yan, hindi mo explain. Yan, tapos sabi mo mercy, yan ay awa. Ay, yan sa awa. Oo. Kayo ba yung lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Tuwing katapos ng araw. Tama lang yan. Actually, yung ginagawa mo siguro pag-iisa dyan, habang nag-iisip ka, pwede kumingi ng awa. Kasi ang Bible po sinasabi, ang panghingi po ng kanyang mercy o awa ay dapat bago kada umaga. Sabihin, araw-araw yan. Kahit wala kang ginagawang kasalanan, pwede kumingi ng awa. Kasi sabi mo, ano ba pwedeng mangyari sa atin sa ng isang taon? Di ba? Meron ka mga plano. Paano pag hindi nangyari? Pwede humingi ng awa sa Panginoon. Kasi, yan ay isang pamamaraan para magpumbaba. Inamin natin tayo po yung mahina. Inamin natin tayo po yung makasalanan. At inamin natin nakakapagod naman po talaga ang buhay. Ano mo mangyari talaga? Kasi pwede tayong sumuko anytime. Pero pag tayo humingi ng mercy, isipin, alam ng Diyos, kailangan natin kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yun, ito po ang tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalispo sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Ulit. Ulitin ko po. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalispo sa Judgment Day? Contribution na po ang sarili niya para po sa amin. So, yun nga. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwis po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat. Wala siyang ginagawang masama, pero gusto lang niyang tumulong. Yun nga lang, alam ni Jesus, hindi lang siya tao, siya rin Diyos, kasi alam niya siya ay mamamatay sa kanyang ginagawa. Siya ay tinorture, siya ay tinako, at pinatay siya sa krus. Pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw, bilang hudyat na natalo pong kasamaan at natalo pong kasalanan. Imagine mo, wala siyang kasalanan, pero tayo gumagawa ng kasalanan, so dapat tayo talaga dapat ang matingko. Pero dahil nasabihan ng Panginoon, buhay ako, buhay kayo, buhay pa maraming tao, kasi ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng pagkakataong may pag-asa pa. At yan yung dahilan kung ba't ang kaligtasan po, may nangyari yan dahil nga nabuhay ang Panginoong Jesus mula sa pangatlong araw. Bilang hudyat na natalo na po ang kasamaan at natalo na po ang kasalanan noong pa, way pa 2,000 years ago. Ibig sabihin lamang po, meron talagang pag-asa. Ngayon, ang kaligtasan po ay makakamit lamang hindi sa ating mabuting gawa, kung hindi nasa regalo o biyaya ng Diyos. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Opo. Ano po sa Tagalog nun? Hindi ko po maliwanag. Pero familiar ka? Opo. Interesting, hindi ko po no? naririnig. So, when you say po repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. Sa tingin mo, pag kayo nagkasakit, makakapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Siguro po kung gusto po talaga. Natay tayo dito. Pero totoo, hindi mo ma-appreciate kasi niyalagnat ka, meron kang dinadaing sa katawan. So, totoo, pag po tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Paano nagagawa natin lahat-lahat? Opo. Ganyan din, pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran mo nagawang kamalian at papaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Yesu lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yan, yung repentance at faith,
ay tsak, patatawarin po yung tao sa mga nagawa niyang kasalanan, bibigyan siya ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat, bibigyan siya ng Panginoon ng bagong karakter o mukha sa buhay, na kung saan meron pong pag-asa, hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron akong mabilis sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Kayo ba may Bible sa inyong bahay? Meron po. Katabi ko pa po. Katabi ko pa sa kama. Okay. Pero binabasa mo siya araw-araw? Pag, pagkatapos din po ng araw, pag kailangan po talaga, bago din po matulog, lagi po ako nananaginip ng masasama eh. Okay. Pero syempre, ano mga mangyari, pwede hindi lang yung gabi, pwede rin umaga, basta araw-araw po. Kasi ganito lang yan. Di pag kayo nagugutom lang gagawin nyo. Kakain. Diba? Araw-araw. Kaya ibig sabihin, kailangan natin yan para hindi tayo magkasakit. Ang Bible din, sana mabasa natin lagi siya araw-araw at may sabuhin natin kanyang salita. Yan yung dahilan kung ba't tayo dito sa mundo ay para makilala natin Panginoon siyang malugod natin habang buhay. Ang bad news po kasi, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat talaga tayo ay sa hell pupunta. Kasi wala talaga mabuti kahit isa. Yan ang sabi ng Bible. Ang mabuti lang talaga ay ang Diyos. Pero mabuting balita, maraming po maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Pero maraming po maliligtas. Maliligtas lang yung tao kung siya po ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang, ay tsak maliligtas po yung tao dahil yon sa biyaya ng Panginoon at hindi dahil siya ay mabuting tao. Kasi ginawa ng Panginoon yun dahil sa kanyang mercy o awa. At dahil doon, meron na po pag-asa at meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito. Meron ba kayong katanungan po? Wala na po. So, kung wala na yung katanungan, ako po ay babati po ng advance. Happy New Year na pala sa inyo. God bless po sa inyo. At mag-ingat po kayo. Thank you po. Maraming salamat din po.